Nais kong puntahan natin ang isang talata, isang pangyayari sa Banal na Kasulatan. Sa Luke chapter 12, at kung ating bigyan ng pansin ang verse 15. Verse 15 ay nagsasabi ng ganito. Sabi ng ating Panginoon, "Then He said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance, does his life consist of his possession." Ang Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin, muli natin sabing amen. Praise God, purihin ng Diyos. Kaupo tayo sa oras na itong praise God, sa magandang gabi po sa bawat isa atin, pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At salamat at muling nakabalik tayo sa gawain ng Panginoon last Sunday at ngayon Wednesday. Last Wednesday ay hindi po tayo nagkaroon ng face-to-face na physical na fellowship dito sa lugar na ito sa kadahilanan sa pagkakaroon ng bagyo, ng sama ng panahon. Pero salamat sa Diyos, ang kanyang pagliligtas ay kanyang binibigay at ginagawad sa bawat isa atin. Purihin ang Panginoon. Ay ba'y masaya mga kapatid? Hallelujah, ang Diyos ay gumagawa ng mabuting bagay sa bawat isa atin. So sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at bigyan ng pansin ang isang kaisipan at ito'y may kinalaman sa gusto kong pamagatan natin ang ating pag-uusapan is about what is your life? Ano ang iyong buhay? At ang kaisipang ito ay ating makikita na ano ang pinakamahalagang bahagi sa buhay ng bawat isa atin. At dahilan sa kung inyong napansin or inyong na-recall, kamakailan ay ginamit ko ang patungkol sa salitang buhay dahilan sa Greek word o sa Gregong salita ay makikita natin ang iba't ibang mga salita na ginamit. Sa wikang Ingles ay isa lamang na word ang ating nababasa at ito'y the word life. Tatapos, ang word na life na yan ay sa Greek word ay merong tatlong bagay na ipinapakita ang buhay na ito. At meron sa tinatawag na buhay na ito ay merong napakahalagang klase ng buhay na siyang napakahalagang makamtan at matanggap ng bawat isa sa atin. Or pwede pa natin sabing matanggap at ating tinanggap at ito ay gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong isang talata si Apostol Pablo o isang pangungusap si Paul sa book of 1 Timothy chapter 6 ay pinakita rito. Sabi niya sa verse 17 ng chapter 6 ng 1 Timothy, kanyang pinakita rito, sabi niya, "Instruct those who are rich in this present world, not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy." So pinakita rito na sabi niya na bilinan mo o aralan mo sila na mga mayayaman sa ibabaw ng sanlibutan ito. Na sabi niya na hindi sila maglagak ng kanilang pag-asa sa isang kayamanan na hindi namamalagi. So ang kayamanan sa ibabaw ng sanlibutan ay hindi ito namamalagi.
ito ay pansamantala lamang at nakikita natin na kahit ang tao ay magkamal ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, at the end ay hindi pa rin niya sabihin natin, madadala ang lahat ng mga bagay. Well, may enjoy niya ito dito sa ibabaw ng sanlibutan, pero kapag ang klase ng bagay na ito ay doon niya inilagak ang kanyang tiwala, ay masabi natin, it will end, ito'y magdadala sa kanya sa isang hindi mainam na kalalagayan and perhaps o marahil pa, merong isang bagay na mawawala sa kanya. Tingnan natin sa bahaging ito na pinakita ni Apostol, or rather, I should say, ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagbigay ng talinghaga matapos ang isang pangyari, pero ang pangyaring ito ay isang panahon ng ating Panginoon ay nilapitan ng isang lalaki at dahilan yung kanyang reklamo sa ating Panginoon ay sabi niya, Panginoon, ikaw nga ay puntahan mo ang aking kapatid sapagkat hindi niya ako binahaginan ng kayamanan. So makikita natin yan sa Luke chapter 12, sa verse 13, sabi rito, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me. So sabi niya, sabihan mo ng aking kapatid na hatiin niya ang tinatawag na family inheritance sa amin. At sabi ng ating Panginoon, tao, sabi niya, sino ang naglagay sa akin para maging hukom at tagapaghati ng kayamanan sa inyo? At sabi doon niya sinabi ang verse na ito na mas gusto kong basahin ito sa aklat ng sa version ng ESV. Sabi ng version ito, then he said to them, take care and be on your guard against all covetousness. So sa NASB version ay pinakita naman na beware and be on your guard against every form of greed. Patungkol sa iba't ibang klase o iba't ibang anyo ng kasakiman. So meron tinatawag na iba't ibang anyo ng kasakiman. Ang kasakiman ay hindi lamang ito sa isang bagay, sa isang bahagi. Merong tinatawag na iba't ibang klaseng kasakiman. At kung i-categorize natin ito, ang kasakiman, ang ilan ay sakim sa salapi, sakim sa kayamanan. Minsan naman ay yung pagiging sakim ay usually ang greediness ay nakasentro ito sa sarili ng isang tao. Pagiging self-centered. Siya ang gusto niya ang ganitong mga bagay. Maring sa pananalapi, maring sa mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Pero there are many form of greed, sabi rito ng isang version. So, take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possession. Naniwala ba tayo dito, mga kapatid? Ng buhay ng isang tao ay hindi ito sinusukat sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. So, what is your life? So, pinapakita rito ang buhay ng isang tao. At, ito po ang trend ng mundo, mga kapatid. Ito ang trend ng mundo. Para ikaw ay makilala na ikaw ay nasa magandang kalalagayan, magandang estadyo, ay sinusukat ito sa tinatawag na possession ng isang tao. Diba? Kita natin ngayon sa talaan ng mga pinakamayamang mga tao, ay ang sinusukat ng kanilang kayamanan ay yung kanilang assets and network. Diba? Yung mga tao na merong malaking mga assets,
at yung net worth nila, yung mga sabihin nating tinatanggap nila sa loob ng isang taon o ano paman na mga klase ng bagay, at sila ay nilalagay sa pinaka-top, diba? At kapag sila ay naroon sa pinaka-mataas, sa pinaka-mayamang tao sa ibabaw ng sanlibutan, ay tinitingnan nila na ito ang buhay. Ito ang buhay. But brothers and sisters, mismo ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi, hindi yan ang buhay. At pinakita niya, sabi niya, for one's life does not consist of the abundance of his possessions. One's life, yung tinatawag na buhay dito, for our information, ay yung tinatawag na sa ibang version o pagpapaliwanag ng salitang ito ay ginamit yung pangungusap na ito. Ito ay the existence ng tao. Na ang iniisip ng tao ay ang paningin nila na ang existence nila sa buhay na ito ay ang magtamo sila ng maraming mga bagay ng material na possession sa ibabaw ng sanlibutan. At yung ganitong existence nila ay mapanatili nila ang ganitong, sabihin natin, kanilang estadyo o kayamanan sa ibabaw ng sanlibutan ito mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa sila'y mamatay, ay mapanatili nilang ganitong bagay, and they call it, this is their life. Ito ang tinatawag na kanilang buhay. Ngunit, pansinin natin mga kapatid, ang ilan sa mga, bibigyan ko ng pansin, at na-mention ko na rin ito nung nakaraan, na sa Greek word, o especially sa New Testament, dahilan ang New Testament ay naisulat po ito, ang original language ng ito ay sinulat ay sa Greek. At ang Greek ay makikita natin na ito ang prominenteng salita na ginagamit sa panahon ng ating Panginoon, dahilan ang imperyo na namamayani sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay ang Roman Empire. At ang Greek ang siyang mas kilala sa panahong yon. At dito ang sa Greek word, ang salitang life ay meron tatlong bahaging pinapakita. Una ang pinapakita na salitang life ay yung tinatawag na bios. At ito ay makikita natin na ginamit dito, ito'y ginamit sa Luke chapter 8, verse 14. Luke chapter 8, verse 14. Sabi dito ng verse na ito, sa verse 14 ay sinabi niya, the seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Yung salitang life dyan, o yung salitang pleasures of this life. So kung mapansin nyo yung salitang yan. So, lagyan natin sa ESV version dahil yung ginagamit ko ay ESV. So sabi niya, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of this life. So, alam natin kung anong tinutukoy ng ating Panginoon sa parable na ito. It is the parable of the sower. Ang tinutukoy niya rito ay ang ikatlong binhi kung saan siya nahulog. Nahulog siya doon sa madawag o sa maraming madamo, sa mga tinik
at dawag, yun ang sinabi ng verse 14, sabi niya, at nang siya'y mahulog dito sa madawag na ito, ay yung tinatawag na dawag na ito, yung thorns, ay siyang nag-choke sa kanya, o uminis sa kanya, at naging dahilan kung bakit siya ay hindi nakapagpatuloy at di siya nakapagbunga at hindi niya na-reach ang maturity dahil ng maturity ang siyang magiging daan para sa pagbubunga. So sabi niya, ang tinutukoy niya rito sa yung metaphor na ito, yung parable na ito na kanyang ginamit, ay pinakita niya ito ay uri ng tao na tinanggap ang salita ng Diyos. At pagkatapos yung tinanggap ang salita ng Diyos ay yung mga bagay na pagsusumakit sa buhay ay uminis sa kanya. So yun yung salita dyan na they are choked by the cares and riches and pleasures of life. So yung salita dyan, yung life na ginamit dyan, ang ginamit na Greek word dyan ay bios, na siyang doon kinuha yung salitang biology. Yung bio, yung salang bio, at yung biology is the study of life. Yan ang pinapakita ng salitang biology. So yung salitang bios dito, ang pinapakita rito ay yung means of living. So yung mga means of living ay sabihin natin ang pagkain, ang mga sabihin natin yung pananalapi ng isang tao, ay yan yung mga way o means ng living. Dahilan sa tinignan ko yung meaning nito sa Greek, at nang ito ay binigyan ng meaning sa English. So life, yung bios is life, it's a means of living, sustenance, maintenance, substance, or goods. So yung salitang means of living, ito yung nagiging daan ng tao kaya siya nabubuhay. So pagkain, kaya yung kapag meron kang salapi, yung salapi ay gagamitin mo para ipambili ng mga bagay para sa iyong buhay. So, iniisip ng tao na kapag siya ay meron ng mga material na bagay na ito, ay ito na ang buhay. At minsan ang tao ay nag-iisip, siguro kung ako ay mayaman, wala akong problema. Well, diyan kayo nagkakamali. At dahilan, hindi maaari ng tao ay sabihin natin, hindi ang pagkakaroon ng maraming salapi ang magiging daan ng para mawala ng suliranin. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa aklat ng Job chapter 14, pinakita roon ni Job sa kanyang pangungusap sa verse 1, sabi niya, ang tao na ipinanganak ng babae ay maiksi lamang ang panahon at puno ng kabagabagan. So, anuman ang kanyang kalalagayan, ay meron man siya ng maraming possession sa ibabaw ng sanlibutan, hindi niya pwedeng iwasan ang trouble sa ibabaw ng mundo. Dahilan yan ang sabihin pa natin, yan ang kakambal ng tao. Dahilan, ang tao ay nahulog mula sa mainam na kalalagayan na pinaglagyan ng Panginoon sa kanila. At ang layunin ng Diyos, bakit nang sila'y dalhin dito sa ibabaw ng sanlibutan, nilagay sila sa Garden of Eden. At ang Garden of Eden ay siyang pinakamagandang kalalagayan sa buhay ng isang tao. At doon sila, at hindi lamang, ang tinutukoy ko, hindi lamang ang Garden of Eden, kundi ang mismong posisyon ng tao sa paningin ng Diyos. At nang ang kasalanan ay pumasok, sila ay nahulog sa ganitong kalalagayan at sila mula noon ng kanilang buhay are full of troubles. Punong-puno na ng
kabagabagan ang sinabi ng banal na sulatan at ang buhay ng isang tao ay magpapagal, magtatrabaho, magpapapawis, at sa pamamagitan nito, doon siya kakain hanggang sa siya ay, ano sabi ng ating Panginoon, bumalik sa alubok dahil doon siya kinuha. So, pinakita rito na ang salitang life dito ay Diyos or the means of life or means of living ng isang tao, yung bagay na nagsusustain sa kanya. So yan yung tinatawag na klase ng buhay, dahil ng buhay physical ay merong kinakailangang magsusustain sa kanya. So, isa pang pinakita rito, so Diyos means is that by which life is sustained. So, means of living or bagay, o ito yung nagiging daan para ang buhay ay masustain. So, makikita natin na yan ang dahilan ang tao ay kinakailangang magtrabaho, kumita ng salapi, at sa pamamagitan nito ay siya ay kumain. So, yun yung paraan na magsusustain sa kanyang buhay. Datapot, ang sabi ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik ay hindi ito ang pinakabuhay mismo. At sa isa pang talata na makikita natin, so sa chapter 8, tingnan natin yung Book of Luke, chapter 8. Luke chapter 8, verse 43. Sabi rito. Sa Luke chapter 8, verse 43, ito ay pangyayari sa isang babae na, sabi rito, and a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone, came up behind him and touched, sa isang version, and a woman, ulitin ko yung verse na yun, a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone. Sa isang version ng ESV, ay itong ginamit. Sa ESV version, and there was a woman who had a hemorrhage of blood for 12 years. And though she had spent all her living, ang tinutukoy dito ay ang kanyang kayamanan. Ginugol niya ang lahat ng kanyang pag-aari o kayamanan sa mga manggagamot, ngunit she could not be healed by anyone. So yung ginamit dito, na he spent all her living. So yung kanyang possession, yung kanyang pag-aari ay ginamit din yung salita rito na Diyos. So yung pera, yung salapi, yung possession ng babaeng ito ay ginugol niya para siya gumaling, pero naubos na lamang, pero hindi siya nakatanggap ng anumang kagalingan. So, nakikita natin yung tinukoy ng ating Panginoon na hindi talaga riyan ang buhay. Kahit ang tao ay meron ng anumang salapi, at gagamitin niya ito, kung siya ay merong karamdaman, well, kailanman hindi pwedeng bilhin ng salapi ang kagalingan. Dahilan ng kagalingan, mga kapatid, ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan, by His stripes we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo ay nangagsigaling. So ang kagalingan ay binayaran ng ating Panginoon. So napakainam na makita ang ganitong bagay na ang kagalingan pala ay binayaran na ng ating Panginoon. Anong ganyang pinambayad? Yung kanyang sugat, latay sa katawan, yung bugbog na inabot ng kanyang
ng kanyang physical body at lahat ng mga tinamasa nitong sugat, bugbog at hampas ay ito ang kabayaran para sa kagalingan. At mula doon matapos na gawin ng ating Panginoon ang ganitong bagay, sabihin natin, naging legal ang kagalingan o pwede na itong matamasa ng lahat ng mga tao provided na ang tao ay kikilalanin niya na ito ay binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung pinapakita roon. So, kapag pinag-usapan yung bios na ito ay may kinalaman sa mga bagay na material na tinatanggap ng isang tao, means of living or by which life is sustained. Sa isa pang chapter ng Book of Luke, chapter 15, verse 30. Sabi ng verse na ito sa chapter 15, verse 30, "But when His Son of yours come," ang tinutukoy naman dito ay ang isang talinghaga ng ating Panginoon patungkol sa prodigal son. Ang talinghagang ito ay patungkol sa pag-alis ng isang bunsong anak at ginugol o kanyang inaksaya o in-spend niya ang kanyang pag-aari ng kanyang ama na nakuha niyang bahagi at ito'y kanyang inaksaya. So ito yung pangungusap nung kanyang nakakatandang kapatid nang siya ay bumalik na. "But when this son of yours come," sabi niya, "who has devoured your property with prostitutes, you killed the fatted calf for him." So, binibigyan ko kayo ng idea, mga kapatid, doon patungkol dito sa salitang bios na ito. So, ang tinutukoy dito ay pag-aari o property ng isang tao. Sa isang talata sa chapter 3 ng 1 John chapter 3 verse 17. Sabi rito, "But if anyone has the world's good." So pinakita diyan, if anyone has the world's goods, yung mga bagay ng mundong ito. Sabi niya, "and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him?" Now, dahilan binibigyan natin ng pansin yung isang bahagi ng buhay o nagiging means para ang buhay ng tao ay masustain. Pero, minsan ang pananaw ng tao ay ito na lamang, dito lamang siya nakasentro. Ang mabuhay, maghanap buhay at spend niya ang kanyang panahon hanggang sa siya ay mag-invest at maglaan siya ng para sa kanyang kinabukasan o sa kinabukasan ng kanyang anak. Lahat ng yan ay mainam, mga kapatid. Datapwat, ang tinutukoy natin sa bahaging ito ay pinapakita ng ating Panginoon, hindi lamang yan ang buhay. In fact, makikita natin, alam niyo ba, the more ng tao ay minsan dahilan sa isang form ng greed, yung tinatawag na nais niya lamang magtamo ng ganitong bagay. Pero ang batas ng ating Panginoon, sabi niya, sino man na magnanasa ng ganitong bagay ay siya'y mawawalan. Ngunit sino man ang mawalan, mamaya titingnan natin ang talatang ito. Now, gusto kong tingnan natin yung isa sa principle na inilalagay ng ating Panginoon. Sa aklat ng Matthew 16. Sa Matthew 16, ito naman ay isang klase ng pangalawang salita sa Greek word na ginamit yung salitang life.
Sa chapter 16, verse 25. Sa chapter 16, verse 25 sa verse 24 muna, ay sabi rito ng ating Panginoon ay, para makita natin yung scenario, let's start from verse 21. Sabi sa verse 21, from the time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. So ito yung sabi ng ating Panginoon na sabi niya, ang anak ng tao ay paparoon sa Jerusalem. Ang panahong ito ay ang nalalapit na sa bandang huli na ng ministry ng ating Panginoon na siya ay paparoon sa Jerusalem at siya ay maraming hirap na maranasan mula sa mga matatanda at mga chief priests at mga scribes. At sabi niya, at siya ay papatayin at ngunit siya ay magbabangon sa ikatlong araw. At matapos na marinig ito ni Peter, ang ginawa ni Peter ay kinuha siya at dinala siya sa isang bahagi. At sabi niya, Panginoon, wag nawang mangyari sa iyo ang ganitong bagay. Malayo sa iyo ang ganitong bagay. Sabi niya, God forbid it, Lord. God forbid it. Lord, this shall never happen to you. Hindi ito mangyayari sa iyo. So, ayaw niya na mangyari ang ganitong bagay. You know, hindi alam ni Pedro yung bagay na kanyang sinasabi. Dahilan kung hindi yun mangyayari, walang katubusang magaganap. You know that point? Hindi magaganap ang tinatawag na redemption. Redemption ay para bayaran at ibalik ang mga anak ng Diyos pabalik sa dati niyang posisyon at kanyang kalalagayan. So, pinigilan niya ang ating Panginoon. Wag nawang mangyari ito sa iyo, malayo sa iyo. Wag maghanap ang bagay na yan. Ngunit sabi ng ating Panginoon kay Pedro, sabi niya sa verse 23, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan, for you are a stumbling block to me. Lumagay ka sa aking likuran. Ikaw ay isang katitisuran o yung salitang katitisuran ay para hindi niya maipagpatuloy yung dapat niyang gawin. For you are not setting your mind on God's interest but man's interest. So yun yung pinapakita niya. Sabi niya, ang iyong iniisip ay makatao at hindi ang plano o paraan. Ang iyong interest ay hindi sa Diyos, kundi sa makataong paraan. Sa isang makalamang paraan. Sa verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Matapos na sabihin ng Panginoon kay Peter ang ganitong bagay, nagpasimula siya nagsalita patungkol sa isang tao na gustong sumunod sa ating Panginoon. At sabi niya, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Alam niyo, yung salitang life na ginamit diyan ay psyche. Ang tinutukoy naman dito naman ang galing yung salitang psychology. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay na ating pagpapasya ay ginagawa natin sa pamamagitan ng ating kaisipan. At lahat ng bagay na makakabuti sa atin, sa ating paningin, ay yun yung ating pinipili. So yung unang klase ng buhay na pinagtuunan natin ng pansin kanina, yung salitang bios,
ay ito yung sustenance o salapi o mga pag-aari na nagsusustain sa buhay natin. Na mga bagay na nagiging kasiyahan natin, mga material na bagay, salapi at ilang pang mga bagay. Datapot, sa pangalawang pinapakita rito, ang pangalawang klaseng buhay na kanyang tinutukoy ay yung buhay kaisipan ng isang tao. Dahilan kung ano ang kanyang iniisip na makakabuti sa kanya at mapapakinabang niya, yun ang kanyang pinipili. Yun ang kanyang pinagpapasyahan. So, ito yung sinabi ng ating Panginoon. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Alam niyo ba, ang bagay na tinutukoy dito ng ating Panginoon ay isang bagay na pagtitrade. Di ba? Yung tinatawag na pagtitrade ay ito yung ayaw ng marami. Ayaw nila ng ganitong bagay na meron silang ibibigay dahil iniisip nila, ayaw nilang gawin yun. Ang gusto nila ay i-maintain nila o ipunin nila yung mga bagay na naroon sa kanila at sa pamamagitan nito ay yun ang magiging solusyon ng lahat ng bagay. Pero yan ang kaisipan ng mundong ito. Sa pamamagitan ng tinatawag na greediness, kung bakit ang mga tao, maraming taong naghihirap dahilan may mga taong hinuhoard nila at gusto nila na sa kanila lamang yung bagay na yun at ayaw nilang ibigay sa iba. Pero alam nyo, ang tinutukoy ng ating Panginoon na pinaka mainam na paraan para makuha mo ang tunay na buhay ay kinakailangan mong mag-trade. Kinakailangan mong merong bagay na mawala sa iyo. Kinakailangan merong bagay kang ilagay o yung principle ng tinatawag na pagtatanim, di ba? Ang principle ng pagtatanim, kung yung binhi ay hindi mo itatanim, hindi dadami yung binhi na nasa iyong kamay. Hindi lalago. Tingnan ninyo yung principle na sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 12. Sa John chapter 12 verse 24. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Now in fact, ang kanyang unang pangungusap ay patungkol dito sa verse 23. And Jesus answered them, saying, the hour has come, the Son of Man to be glorified. Now, pinapakita niya, dumating na ang panahon, ang anak ng tao ay maluwalhati. Pero pansinin ninyo ang sinabi ng Panginoon, paano ang kaluwalhatian ay darating. Sabi niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Sabi niya, maliban ng isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, mananatili siyang nag-iisa. Ang principle na ito, minsan, habang ang isang tao ay pinipigilan niya ang isang bagay, the more nananatili itong yun lamang. Pero kung pababayaan niya itong mawala sa kanya, mahulog sa lupa, maitanim, ito ang magbabalik sa kanya ng mas maraming butil, mas maraming binhi, mas maraming bunga,
at higit pa sa bagay na kanyang itinanim. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So ito yung idea na pinapakita ng Panginoon sa principle of life. Sa principle of life ay hindi pwedeng ikaw ay mag-hoard o kukunin mo lamang isang bagay at ayaw mong bitawan. Well, ang principle ng buhay, kinakailangan merong mawala sa iyo. At kapag merong nawala sa iyo, ito ang bagay na tinitingnan ko kanina yung meaning ng salitang trade. Actually, ang salitang trade ay ito ay ang salitang trade is the business of buying and selling or bartering commodities. So ito'y gawain ng pagbili at pagbebenta. So pagpapalit ng mga commodities. So yun yung tinatawag na ang tawag dito ay pagpapalit. Diba yung mga lan sa inyo, ewan ko may Bisaya dito. Yung salitang sa Bisaya, mga kapatid, kapag ikaw ay bibili, ang tawag nila ay papalit. So, para makuha mo ang isang mas mainam na bagay, ay kinakailangan mong ibigay yung bagay na nariyan sa iyo. Kuha niyo yung punto, mga kapatid. Kailangan mo ibigay yung bagay na nariyan sa iyo. Tingnan niyo ulitin ko yung sinabi ng ating Panginoon sa verse na ito. Truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bear much fruit. Kung itataas natin ang tinutukoy ng ating Panginoon, sabi niya, ang anak ng tao ay dumating na ang panahon na siya ay i-glorified. Pero hindi siya mag-glorified hanggat hindi siya dumadaan sa kamatayan. Kailangan niyang i-trade yung kanyang buhay para sa kaluwalhatian. Kinakailangan niyang ibigay ang kanyang buhay para makuha niya ang bawat isa sa atin. Dahilan kung hindi niya ibibigay ang kanyang buhay, mananatilit ang lahat ng tao na mapapahamak. Pero kung kanyang ibibigay ang kanyang buhay, sabi ng ating Panginoon sa Book of Matthew, sabi niya, ang anak ng tao ay hindi na parito para siya ay paglingkuran, kundi siya ay maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng marami. For the ransom of many, para sa katubusan ng marami. So kung hindi ang buhay ng Panginoon ay nawala, hindi tayo maibabalik at hindi tayo makukuha. Hindi tayo ma-redeem. Hindi tayo maibabalik sa ating nawalang posisyon at nawalang kalalagayan. Now, ang ideyang ito na sinasabi ng ating Panginoon ay pinakita niya. Kanina, ginamit yung salitang bios at ito'y may kinalaman sa mga material na mga bagay. Well, ang sinabi ng ating Panginoon, unang-una, ang principle na ito ay kanyang pinakita sa isang pangusap sa Luke chapter 6. Kung makuha ko yung verse na ito. Sa verse 38, ay pinakita ng ating Panginoon ang pangungusap. Verse 38, napansin ninyo, verse 38, give and it will be given, give and it will be given to you, they will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over, for by your standard of measure,
it will be measured to you in return. Now, when it comes to pag pinag-usapan ang ilang mga bagay na may kinalaman sa material na mga bagay, ay isa sa principle na ilagay ng ating Panginoon ay unang-una ay ang pagbibigay. Diba? Sa pagbibigay, ay kung ano ang iyong ibinigay, sabi niya, ay ibabalik din sa iyo. Kung ano ang iyong binigay ay ibabalik sa iyo, parehong sukat, pero yung sukatan na ginamit mo, na ibinigay mo, ay ganun ding sukat ang gagamitin sa iyo. Pero yung sukat na ibinigay mo, kapag ito'y binalik sa iyo, ito ay, sabi pa nga, siniksik at inalog siya at siya ay umaapaw. So, ganon yung tinatawag na principle pag pinag-usapan ang sabihin pa natin sa tatlong klase ng buhay na ito na tinutukoy natin. So, pag pinag-usapan ng material na bagay ay may kinalaman paano ang tao nagkakaloob at ito ang nagiging daan para bumalik sa kanya. Pangalawang bagay, doon sa sinalita ng ating Panginoon, sino man ang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay. And usually, kapag ang tao ay gusto niyang iligtas yung kanyang buhay, ay kung ano yung iniisip niyang maganda para sa kanya, ay yun ang kanyang ikikip at hindi niya mapabayaang mawala sa kanya. Now, titingnan ko ang isa pang pangusap ng ating Panginoon. Balikan natin yung bahaging ito. Sabi niya matutuloy natin sa isang talata sa aklat ng Matthew chapter 10, verse 39. Matthew 10:39. The same way na, alam niyo, malimit nating mababasa yung ganitong pangungusap ng ating Panginoon. The reason why is, ito ay isang principle na inilagay ng ating Panginoon. 10:39. Start muna natin sa verse 37. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. So pinapakita niya ang sino man na iibig ng higit kaysa Panginoon, kaysa sa kanya ay hindi karapat-dapat. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Malimit ang tao, ayaw niya na siya ay magdadanas ng mga sacrifices. Pero alam niyo ba, sa isang paraan ng sacrifices na ating gagawin, and especially ito ay para sa Panginoon, ito ang isang paraan upang mag-gain natin ang isang tunay na buhay na inihanda ng ating Panginoon sa atin. And he who does not take up his cross, yung salitang cross dito ay mga sacrifices alang-alang sa ating Panginoon. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. And verse 39, and he who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. Sino man ang magsisikap na hanapin ang buhay at ingatan ito, ay siyang mawawalan nito. And this kind of life na tinutukoy dito ay yung psyche na may kinalaman sa mga bagay na ginugusto, pinapahalagahan ng isang tao, na minsan ay ayaw niyang bitawan sa kanyang sarili.
Pero, isa pang talata sa verse, the same principles sa Mark chapter 8, verse 35. For whosoever would save his life will lose it, but whosoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Lubos nating maintindihan mamaya yung bagay na ginawa ni Apostol Pablo. Pero bago natin puntahan ang ilang mga bagay nito, tingnan niyo yung sa chapter 12 ng book of John. John chapter 12. In fact, nanggaling tayo sa kanina sa verse 24, showing the principle paano ang ating Panginoon dumating sa kalawalatian, dumaan muna siya sa kamatayan bago ang kanyang kalawalatian. At ang pinakita niyang paraan ay kagaya ng butil ng trigo na nahulog sa lupa at siya ay namatay at naitanim, and then later on, nang siya'y umusbong, siya'y nagbunga ng marami. At sabi rito, sumunod na pangusap. So, verse 24, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it. And he who hates his life in this world will keep it to life eternal. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serve me, the Father will honor him. Now, bago ko ituloy yung ganitong bagay, gusto kong tingnan natin yung salitang ito ng chapter 12, verse 25. Sino mo whosoever loves his life loses it, and whoever hates his life will, in this world, will keep it for eternal life. Dito sa verse na ito, ay merong dalawang buhay na ginagamit. Pansinin ninyo yung verse na yan. He who loves his life. Yung unang life na ginamit dyan ay yung salitang, minsan ginagamit yung salitang, sa ibang Greek word ay parang soche, pero minsan ginagamit din naman yung salitang psyche. So ito yung bagay na pinapahalagahan at ginugusto ng isang tao para sa kanyang sarili. At kapag ang ating Panginoon ay meron siyang bagay na gustong ipagawa sa sino man, well, ang malimit na mamayani ay yung kagustuhan ng isang tao. Pero kung yung sumunod na salita na pinakita rito, yung pangalawang life dyan, whosoever loves his life, loses it. Ito yung kanyang sariling buhay. Mga bagay na ginugusto. And whoever hates his life, yung life pa rin dyan, ay psyche pa rin, o ang tinutukoy. Pero, sino man ang mawalan ng buhay na yan, yung sarili niyang buhay, in this world, will keep it for eternal life. Now, yung huling ginamit na salitang life dyan, ay hindi na sariling buhay, kundi ang buhay
ng tunay na buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. So ito yung pinakamagandang trade na pwedeng gawin ng isang tao. Kung kanyang ibibigay yung kanyang sariling kagustuhan na iniisip niyang mas mainam para sa kanya, ay the more na gagawin niya ang bagay nito, ay lalong mawawala sa kanya ang tunay na buhay na dapat na kanyang matanggap. Pero kung kanyang ibibigay yung kanyang gusto at isasacrifice niya alang-alang sa kalooban ng ating Panginoon, then ang darating at makakamit niya ay yung tunay na buhay na siyang reason kung bakit ang tao dapat o mag-exist. Tingnan niyo ang isang pangusap ng ating Panginoon sa chapter 10 ng book of John. Chapter 10 verse 10 ng book of John. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I came that they may have, ano sabi diyan? And to destroy, I am come that they might have life, and they have it abundantly. So yung tinutukoy niya na buhay dito upang ibigay niya sa sinuman, ito ay yung tunay na buhay na dapat na matanggap ng isang tao. At ang buhay na ito ay merong tinatawag na kasaganaan. Hindi ito ang material na mga bagay na matatanggap ng isang tao, kundi ang tunay na bagay at pinaka-reason kung bakit ang tao dinala ng Panginoon sa ibabaw ng sanlibutan. Napansin ninyo, so ilang bahaging ito na pinakita ng ating Panginoon. So, sabi niya, ang kaaway o ang magnanakaw ay dumating dito para magnakaw, magsira, pumatay at magwasak. Ngunit ako'y naparito para magbigay ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Datapwat, ang buhay na ito, mga kapatid, na in-offer ng ating Panginoon, it is a trade. Ito ay pagpapalit, pagbibigay ng tao ng kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan, at ang ipapalit naman ng Panginoon, ang buhay na masagana na dapat matanggap ng isang tao. Now, tinan ninyo, ang isang pangungusap ni Apostol Pablo. Balikan natin yung isang verse. Balikan natin yung chapter 16 ng Book of Matthew. Pero, ang gusto kong bigyan ng pansin na yung isang pangungusap ni Apostol Pablo sa Book of Acts. Ito'y mga huling pangungusap ni Apostol Pablo ng kanyang ipatawag ang mga elders sa lugar ng Ephesian. Sabi ng verse 17 ng chapter 20 ng Book of Acts, chapter 20. Verse 17, now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot on Asia. So pinakita niya, kung alam niyo kung anong klaseng paraan ng pamumuhay na aking pinakita sa inyo mula ng aking itungtong, ang aking mga paa dito sa lugar ng Asia.
serving the Lord with all humility, with tears, with trials that happens to me through the plots of the Jews. Pinapakita niya ang lahat ng bagay na kanyang mga sacrifices na kanyang naranasan dalilan alang-alang sa mga salita ng Diyos. So, pwede niyang hindi danasin ang ganitong bagay at pwede niyang danasin ang lahat ng comfort sa buhay. Pero, mamimiss niya yung bagay na inilaan sa kanya ng Panginoon. So the more na ang tao ay maghahanap ng comfort para sa kanyang sarili at ayaw niya ng mga sacrifices, the more na ginagawa niya ang ganitong bagay, merong lalong bagay na mahalagang nawawala sa kanya. Ngunit, si Apostol Pablo ay sabi niya, alam ninyo ang paraan ng paglilingkod ko sa Panginoon na aking ginawa dito sa lugar ng Asia. Naglilingkod, serving the Lord. Sabi niya, naglilingkod sa Panginoon ang buong pagpapakumbaba ng pag-iisip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. See? Lahat ng mga bagay na kanyang naranasan ay mas minatamis niyang kunin ang ganitong mga karanasan, mawala ang comfort, at magdanas ng ganitong bagay alang-alang sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Na ginawa niya ang ganitong bagay. At sabi niya sa verse 20, how I did not shrink. Hindi ako natakot o umatras man. Yung salitang shrink ay yung parang lumiit o umigsi o natakot. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Testifying to the Jews and to the Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except the Holy Spirit testify to me in every city that imprisonment and afflictions awaits me. Alam niya kung anong kanyang daranasin sa lugar ng Jerusalem, ngunit ito ay pahayag ng Espiritu ng Panginoon sa kanya na siya ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem. Pero, pupunta siya sa Jerusalem, ngunit pinahayag na rin ng Panginoon kung ano ang mga karanasan na kanyang maranasan. Merong isang pangyayari doon sa bahay ni Philip na evangelist. At ang mga anak niyang babae ay nagpatotoo na ganito ang kanyang maranasan. At merong isang prophet na si Agabus ay kinuha ang pamikis ni Paul at itinali sa kanyang paa, kanyang kamay at paa. At sinasabi niya, sabi ng Panginoon, ganito ang maranasan ng taong may-ari ng pamikis na ito. At yung mga anak ni Felipe, or rather ni Philip na evangelist, ay nag-iyakan. At sabi niya, bakit kayo umiyak? Gusto niyo bang bagbagin ang aking puso? At para hindi na tumuloy sa ganitong bagay, sa utos ng Panginoon sa akin. Sabi niya, hindi lamang ako handang magpagapos sa Jerusalem, handa rin akong mamatay alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoon. So yun ang kanyang determination, constrained by the Spirit. Siya'y Espiritu ng Diyos ay nagpupumilit sa kanya, not knowing what will happen to me there, except the Holy Spirit testify to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Now, mga kapatid,
Kapag tayo kaya ay pinangusapan ng ganitong bagay, na pagpunta mo sa lugar doon, ito ang iyong maranasan. Pwede mong sabihin, siguro ito yung sign ng Panginoon para hindi ako tumuloy. But mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, but, verse 24, but I do not account my life. Yung salitang life dyan ay yung pangsarili niyang buhay, yung iniisip niyang mabuti para sa kanya. But I count not my life, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself. If only, sabi niya, hindi ko winari, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus at magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At sabi niya, at ngayon narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking muka. So my point is this, mga kapatid. Dito, pinakita yung isang tamang paraan para makuha ang tunay na buhay na inihanda ng ating Panginoon. At ito ay sa pamamagitan, sabi niya, pag-trade nung kanyang sarili, nung kanyang buhay. At pabayaang maranasan ang ilang mga sacrifices na ito. At sabi niya, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay, ang huling pangungusap ni Apostol Pablo ay ito. Sabi niya, I have fought a good fight. I run the race and I kept the faith. At sabi niya, ngayon nalalaman ko na merong nakalaang putong sa akin. At yun ang kanyang tinutukoy na tunay na buhay pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahilan ng buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan ay maiksi lamang. Ang tunay na buhay na dadanasin ng isang tao ay pagkatapos ng maikling buhay na ito. In fact, nababasa natin sa banal na kasulatan na ang pwede lamang itagal ng tao sa ibabaw ng mundo is 70 years. Pero pagkatapos ng 70 years na ito, ay merong mas mahabang buhay na nag-aantay sa kanya. Na yun ang pinaglalaanan. Sa wikang Tagalog ng 1 Timothy chapter 6 na binasa natin kanina, ay mas magandang basahin ang chapter 6 na ito. Sa verse 17, tingnan natin sa wikang Tagalog. Merong isang verse na wari ko hindi ito yung verse na yun. Pero merong isang let me paintulutin yung hanapin ko yung bagay nito. Ito ay hango sa verse 19 niya. It's verse 19.
Tingnan niyo ang verse 19 sa wikang Tagalog. Matapos niyang ipakita yung bilinan mo ang mga mayayaman, na huwag silang manangan sa pansamantalang sa kayamanan na hindi na nanatili. Sa verse 18 ay pinakita doon na sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi, na mag-ipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Upang sila ay makapanahan sa buhay, dito sa verse na ito sa King James Version, ay pinakita yung tunay na buhay dito is Zoe, which is the true meaning of life existence. Yung tunay na dahilan kung bakit ang tao ay mag-exist sa ibabaw ng sanlibutan. Kung ang tao ay mag-exist man sa ibabaw ng sanlibutan ng mundong ito na maraming salapi, maraming material na mga bagay, well, hindi yun ang tunay na buhay. Dahilan pagkatapos ito, kagaya ng lalaking mayaman, pagdating doon, ang naranasan niya ay pawang, hirap, sakit, at kapighatian ng kanyang sarili. At sabi ng ating Panginoon, sabi ni Abraham, tandaan mo nang ikaw ay nasa panahon ng iyong buhay, ng iyong lifetime, ay tumanggap ka ng mabubuting mga bagay. Pero ngayon, ikaw ay nasa ganitong kahirapan, samantalang si Lazarus na nagtiis ng maraming bagay. Ngayon siya ay inaaliw sa lugar na ito at ikaw naman ay nahihirapan. So, kung ang tao man ay magtamasa ng ganito, well, pagdating sa kabilang bahagi na hindi nangyari sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit siya nag-exist. At kung ang tao man ay magdanas ng lahat ng comfort ng kanyang sarili dito sa ibabaw ng sanlibutan, ay pagdating sa isang bahagi ay na-miss niya yung dapat na buhay na inilaan sa kanya ng Panginoon, ay lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Pero, yung pangusap na ito, na ang isang tao ay nag-iipon, sa halip na kanyang i-hoard o kanyang iipunin lahat ng kayamanan, ang sabi ng Panginoon sa isang lalaking mayaman, ibenta mong yung pag-aari, pamigay mo sa mga dukha, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Mag-iipon ka, kakaroon ka ng treasure in heaven, ng kayamanan sa sangkalangitan. So, yan yung isang paraan na pinakita natin, Panginoon. At kung ang isang tao ay makakaranas man siya ng mga sacrifices dito sa ibabaw ng sanlibutan, ngunit ito'y alang-alang sa salita ng Diyos, alang-alang sa kalooban ng Panginoon. At mas mamatimisin niyang i-trade ang kanyang comfort para sa plano at kalooban ng Diyos. Magdanas man siya ng ilang mga bagay, pagtuya ng mga tao, dahilan sa salita ng Diyos, well, mas mainam pa rin ang bagay nito. You know, merong sinabi sa banal na kasulatan na ang mga taong ang taong makakabahagi ng dagat-dagatang apoy ay mga taong duwag. Alam niyo yung mga duwag na tinutukoy dito? Mga taong hindi nila ginawang panindigan at ibigay ang kanilang buhay para sa
mga salita ng Diyos. At mas kanilang minatamis ang comfort, ang hindi sila usigin, hindi sila makaranas ng ilang mga bagay. At ito ang magiging daan. Ngunit, alam niyo, sa pagtatapos, ay makita natin ang ganitong paraan. Ang ating i-trade ang buhay na narito at magiging daan para sa inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, mga kapatid. Uwitin natin isang awit na anong awit yun? Whatever it takes to draw closer to you, Lord. Dapat nating maintindihan, mga kapatid, oo, ang buhay na walang hanggan ay libreng ibinigay ng ating Panginoon. Di may kinalaman sa kaligtasan na Kanyang inilagay sa bawat isa sa atin. Binigay sa bawat isa atin na walang bayad. Pero datapat, ang tunay na kasiyahan ng buhay pagkatapos ng buhay na ito ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pagte-trade ng ating buhay dito sa ibabaw ng mundo ito. At ating matanggap ang tunay na buhay na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa atin. I can say, mga kapatid, hindi kayang itumbas ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay hindi ang maraming anumang bagay na possession sa ibabaw ng mundong ito. Yung kasiyahan na kagalakan na tinatamasa ng isang tao dahilan sa dami ng mga bagay na material at yung comfort na kanyang naranasan ay hindi ito kayang itumbas sa tunay na buhay na inilaan ng Panginoon. Uwitin natin ang awit na yan. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ating iko ang ating maulo sa oras ito. Brothers and sisters, ang tunay na buhay ay hindi ang lahat ng comfort sa ibabaw ng mundong ito. Ang tunay na buhay ay ang magawa ang kalooban ng Diyos sa bawat isa atin. Dahil ang pagkatapos ng buhay na ito ay meron siyang inilaan sa bawat isa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalawalatiang mahayag sa bawat isa sa atin. Hindi ito kayang itumbas. Magdanas ka man ng hirap sa ibabaw ng sanlibutan, alang-alang sa salita ng Diyos, alang-alang sa kalooban ng Diyos. Yan ang tamang paraan ng buhay at pagtitrade. Kung ikaw, kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, mas inari kong sukal ang lahat ng mga bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Dahilan siya lamang ang tunay na buhay. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Mang Diyos, naniniwala kami, Panginoon, ang aming buhay sa ibabaw ng sanlibutan ay totoong napakaikli kumpara sa buhay na iyong nilaan sa darating na panahon, Panginoon. At yan ang dahilan na iyong sinabi na sa buhay na ito, kung kami ay pilit naming ililigtas ang aming buhay at pilit naming sisikaping, hallelujah, ang lahat ng mainam na bagay lamang ang aming matamasa sa buhay na ito. Panginoon, meron kaming bagay na mamimiss, Panginoon Diyos. Ngunit Lord God, tinuruan mo ang iyong mga alagad na sinabi, sino man na nagnanais na sumunod sa akin ay pasanin ang kanyang krus. Hallelujah.
tanggihan ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at siya'y sumunod sa akin. At naalala namin, Panginoon, ang mga alagad na nagsabi, Panginoon, iniwanan namin ang lahat. Iniwanan namin ang aming mga sambahayan, iniwanan namin ang aming mga hanap buhay, at kami sumunod sa iyo. Ano ang aming mapapala? At yung winika sa kanila, sa darating na panahon, sa pagbabagong lahi, kayo ay upo sa 12 luklukan at hahatulan niyo ang bayan ng Israel. Panginoon Diyos, merong isang buhay na pinakaihintay ng bawat isa sa amin. Hindi ang buhay na ito. Hindi ang bagay na kaisipan ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan, dahilan pinakita mo sa buhay ng isang lalaking pulubi at ng isang lalaking mayaman. Habang siya ay nasa ibabaw ng sanlibutan, si Lazarus ay naghihirap, nagtatamasa ng lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod para sa kanya. Deprived sa mga pagkain, deprived sa comfort ng kanyang buhay. Samantalang merong isang lalaking nagtamasa ng lahat ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng buhay na napakaikli sa ibabaw ng sanlibutan, ay hinarap niya, hinawi ang kurtina ng tabing at kanyang pinasok ang isang klase ng panahon na doon ay walang katapusan. Hallelujah! Doon natanggap ni Lazarus ang tunay na buhay, ang tunay na comfort. Hindi ang comfort ng material na mga bagay. Hindi ang comfort ng masasarap na pagkain at magagandang damit. Kundi ang comfort doon sa iyong lugar na inihanda sa Kanya, higit sa lahat, sa iyong presensya. O Panginoon, yan ang tunay na buhay na iyong inilaan sa bawat isa sa amin. At samantalang ang lalaking mayaman na nagtamasa ng lahat ng kaginhawahan sa ibabaw ng mundong ito, ay sa kabilang bahagi, Lord, siya ay naghihirap at siya ay nagdurusa, Panginoon Diyos. Lord God, we would rather, Lord, na magtamasa ng hirap sa ibabaw ng sanlibutan, ngunit kung aming tatamasahin sa pagdating namin sa iyong piling, ay ang iyong kaluwalhatian. O Lord God, handa naming i-trade ang comfort. Handa naming i-trade ang lahat ng bagay ng mararangyang buhay sa ibabaw ng sanlibutan, dahilan hindi ito ang tunay na buhay, Panginoon. Ang tunay na buhay ay yung inilaan sa bawat isa amin. Ikaw ay gumawa ng daan ng katubusan upang kami ay pasukin namin ang buhay na yun, Panginoon Diyos. Lord God, salamat at pinahintulot mo ang iyong mga anak na makapasok sa ganitong klase ng buhay na iyong inilaan sa bawat isa amin. Salamat sa isang butil ng trigo na nahulog sa lupa at nabulok at naitanim at ngayon ay namunga ng mga kaluluwa at kami ang iyong bunga, Panginoon, matapos ang krus ng Kalbaryo. At Lord God, pagkatapos ng iyong hirap na yung dinanas, ay merong kaluwalhatiang nagantay sa iyo at tinamasa mo ang kaluwalhatian. O Panginoon Diyos, naway makilala namin ang prinsipal ng buhay sa uling araw nito na yung inilaan sa bawat isa amin. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, O Diyos, at patuloy mong pinapakita sa bawat isa amin ano ang tunay na buhay. Hallelujah. O Panginoon Diyos, napakainam na bagay at nagawang wariin ni Apostol Pablo na tanggihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito dahilan ikaw, hallelujah, siyang pinakadakilang kayamanan na pwedeng matamasa ng sino man sa amin. Panginoon Diyos, dahilan ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. At walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan mo. O Panginoon, maraming salamat. Bless mo, Lord, ang mga salita mo sa puso ng iyong mga anak. At kung may mga bagay, O Diyos, na hindi lubos na napag-unawa, that the Holy Spirit reveals to us, Lord, ang mga bagay na nais mo pang ipakita sa amin. At Lord, hallelujah, sa aming pagtatapos sa gabing ito, ay nais naming pasalamatan ka sa iyong biyaya sa amin, sa iyong salita,
at sa buhay na aming tinatamasa ngayon, hindi man marangya, Panginoon, ngunit Lord God, ang pinakamahalaga ay kami ay nasa iyong piling at mayroong kapahingahan. Sa iyo ang kadakilan at sa iyong pagpapasalamat. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa ng iyong mga anak, ang mga magsisiuwi sa malayo at magsiuwi sa malapit. Ikaw ang mag-ingat, Panginoon, at ihatid mo kami sa aming mga tahanan na ligtas at payapa, at ang aming mga puso ay pinag-aalab ng iyong biyaya at ng iyong kalakasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ibinibigay at binabalik ang buong kapurihan at karangalan. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. Shall we say, praise the Lord? Praise be to God.